Glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa oras ito. Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Muli tayo ay binigyan ng malayong pagkakataon na makalapit sa kanyang luklukan. At sa pagkakataon nito, awitin po natin ang still. Pagbabasa ng banal na kasulatan, pangunahan tayo ng malipasyon. Purihin ng Panginoon. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ang aming puso ay nagagalak sapagkat minsan pa ipinanaulit mo kami sa buhay na ito, sa buhay at lakas na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat ang iyong biyaya at kahabagan ay nagsisilbing kalinga sa amin upang kami, O Diyos, sa kabila ng aming maraming mga kahinaan at kakulangan, pinapagindapat mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita at maging sa aming mga pagluhod ay palagi kang pumatagpo sa amin. Maraming salamat po, Ama namin Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa po ng banal na kasulatan. Tayo po ngayon ay makibukas sa aklat po ng Genesis 9 verse and apo 9 po. 9 verse 6 to 10. Tama po na? Ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao sapagkat sa kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos na nilalang ng tao. At kayo'y magpamalanakin at magpakarami, magsilago ng sagana sa lupa
at kayong magsidami riyan. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na sinabi, at ako'y narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, at inyong bini na susunod sa inyo. At sa bawat nilikang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop, at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng mumunsad sa sakyan, pati sa bawat ganid sa lupa. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Sa pagkakataong po nito, tayo po ay tumayo at awitin po natin ang Lord, I give you my. This is my desire to honor you, Lord, in all I have, I worship you. Salita po ng Diyos ay ipaglingkod po sa atin ng banal pastor. Praise the Lord, Lord God. O purihin ka, Ama naming Diyos, na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Ama naming Diyos, na ang aming buhay, ang aming lakas, ay marapat lamang namin ipaglingkod sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na unang naging napakabuti sa amin. Amen. Lagi mo kaming pinagkakalooban ng buhay at kalakasan sa bawat araw. At gayon din po, Amang Diyos, salamat po sapagkat hindi lamang hinayaan mo kami na mabuhay sa mundong ito, kundi kami ay iyong kinalinga at inakay mo kami tungo sa buhay na nakalulugod sa iyo. Kaya naman po, Amang Diyos, maraming salamat po. At sa umaga pong ito, Amang Diyos, patuloy mo po kaming marapatin sa pagganap ng iyong banal na kalooban. Ihanda mo po ang aming puso, ang aming isip sa pagtanggap ng mga dalisay na salita na nagmumula sa iyo. Amang Diyos, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain sa umagang ito. Maging ang aming mga kapatid na nakatunghay, Amang Diyos, padaluin mo sa kanila, paratingin mo sa kanila ang kapangyarihan at biyaya ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Puhin po ang aming Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Lord to God. Kaya bago po sa ating mga pananalangin, tayo po muna ay sandaling magbubulay ng salita ng Diyos. Lord to God. Dito po sa aklat ng Kolosas, sa kabanatang 1, ang talata po ay siyam hanggang sa mga sumusunod na talata. Dahil dito ay kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman
ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya ang layunin ng mga sugo ng Diyos sa bawat isa nakabahagi sa iglesia ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya ang layunin at hangarin ng mga sugo ng Diyos ay layunin at hangarin na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng 2 Korinto, sa kabanatang 5 at ang talata po ay 14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayo'y lahat ay namatay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, yung pag-ibig na inilagay ng Diyos sa puso ng mga sugo ng Diyos, yan po ay mayroong buong katyagaan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, yung layunin ng mga sugo ng Diyos para sa bawat isa nakabahagi sa iglesia ng ating Panginoon, makikita po natin ano po ang katangian niyan. Bawat isa sa atin ay pinagtiyagaan. Purihin ang ating Panginoon. Pinagtiyagaan na pangaralan ng salita ng Diyos, dalawin, kamustahin kung ano ang ating kalagayan. Pinagtiyagaan tayo na sunduin para tayo ay makaganap ng gawaing paglilingkod sa Diyos. Kahit na sa pagsamba, purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Bakit po? Sapagkat ang layunin at hangarin ng mga sugo ng Diyos, tayo ay mapabuti. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga pagtitingnan po natin ang sinasabi dito sa talatang ito, once na ang tao ay tumanggap ng salita ng Diyos, nagsisi, nagpabautismo, laging excited ang mga sugo ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kahit na iyan ay mahirap pasunurin sa una. Kumbaga, hindi pa siya talaga alagad, kundi tinuturuan pa lamang na maging alagad. Pero naandoon ang kagalakan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin dito sa mga unang talata, sabi diyan, in verse 5, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman, kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutuhan kay Epapras, na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin, na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo, nang una pa lamang tayong napangaralan ng salita ng Diyos, kapag tayo ay nakaka-attend, pag nakikita tayo ng mga manggagawa, yan ang nagiging kagalakan ng mga lingkod ng Diyos. Yung tayo ay laging nakaka-attend sa mga gawaing paglilingkod. Kumbaga parang ang pakiramdam ng mga lingkod ng Diyos yan. Sila ang pinagpala ng Diyos dahil sila ay naging pagpapala sa buhay ng mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi dito sa ating teksto, dahil dito'y kami naman, mula ng araw na marinig namin ito, ay hindi kami nagsisitigil
ng pananalangin na patungkol sa inyo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo, walang tigil na ipinapanalangin ng mga sugo ng Diyos. Pangunahin ang mahal na apostol. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Bakit? Nakita natin ang buhay at paglilingkod ng good man of the house. Amen. Na bago pa magsimula ang early morning devotion, naroon na, nananalangin siya para sa lahat ng kabahagi sa loob ng iglesia. Bagaman totoo, dahil sa dami natin, ang mga pangalan ay hindi maisa-isa. Subalit ang bawat local churches, hanggat maaari ay kanyang maipanalangin isa-isa. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Kaya kung sa haba at haba lang din ng pananalangin, sa biyaya at kahabagan ng Diyos, ang mga sugo ng Diyos sa iglesia na ating kinabibilangan, hindi matatawaran ang kanilang dedigasyon Amen. pagdating sa pananalangin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, marami ang patotoo sa mga naging kasamahan ng good man of the house. Napakalayo ng paglalakbay. Pero, walang malayong paglalakbay at mahabang oras. Kulang at kulang pa rin pag ang mahal na apostol na ang nanalangin. Purihin ang ating Panginoon. At salamat sa Diyos sapagkat ito ay ipinagpapatuloy na itinuturo ng mahal na apostol Jonathan. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, ano po ang layunin ng mga sugo ng Diyos o hangarin sa bawat isa sa atin na kanilang ipinapanalangin walang tigil? Ang sabi diyan, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo, ang nais ng mga sugo ng Diyos, tayo ay mapuspos sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung mga gawain paglilingkod, ibig ng Diyos na maunawaan natin ayon sa Espiritu. Bakit po? Pag kasi ayon sa laman ang ating pagkaunawa dyan, may mga taong ayon sa laman ang kanilang pagkaunawa pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Ano ang kaisipan nila pagdating sa paglilingkod sa Diyos? Nariyan ang ibang tao nag-iisip na ito ay abala. Kumbaga, sinasabi nila, siguro pagyaman ko na, tsaka na lang ako maglilingkod sa Panginoon. 7 beses akong kumakain, 7 beses akong magtatrabaho. Kumbaga, ang paglilingkod sa Diyos, sinasabi nila, kayo lang muna kasi may gagawin ako eh. Ito pong paglilingkod sa Panginoon ay hindi gawain ng mga taong walang magawa. Kundi ito ay pinakamabuting desisyon na maaaring pagpasyahan at dapat pagpasyahan ng mga tao. Purihin ang ating Panginoon. Kaya iyan ang ipinapanalangin ng mga sugo ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman sa Diyos. In verse 11, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Purihin ang ating Panginoon. Totoo, ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay hindi kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, maginhawa na agad. Kumbaga, ang pangangailangan mo ay nariyan na lahat. Hindi po. Sa paglilingkod sa Panginoon, totoo, kasama pa rin dyan ang mga pagtitiis. Pero ang kagandahan, sa loob ng iglesia, kapag tayo ay naturuan na maglingkod sa Panginoon, ang hahanapin nating mga pagtitiis, yung mga pagtitiis para sa gawain ng Panginoon. Sapagkat habang tayo ay nagtitiis para sa gawain ng Panginoon, ikaw lingkod ka ng lingkod. Nakikita ka ng kapitbahay mo. Kahit ikaw ay
hindi naman mayaman, pero lagi kang bihis. Gusto mong maglingkod sa Panginoon. Nagtitiis ka rin. Parang kagaya ka rin nila yung buhay mo. Pero ang biyaya ng Diyos, kahit na ikaw ay nagtitiis, nariyan ang tulong at kapangyarihan ng Diyos. Purihin ng ating Panginoon. Kaya ang pagtitiisan natin, hindi yung ating mga problema na ng sanlibutan na nagtitiis dahil sa kasalanan, nagtitiis dahil sa sakit o sa karamdaman. Dahil ang pangako ng Diyos, siya ang magpapagaling sa atin. Totoo, magkakasakit tayo, pero ang Diyos ang magpapagaling sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Kaya ang layunin ng mga sugo ng Diyos, hindi lamang pang-espiritual. Amen. Layunin din ng mga sugo ng Diyos na ang mga kapatid ay maging maayos ang kanilang pamumuhay. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya ang mga sugo ng Diyos, yan ay laging nananalangin na ang mga naglilingkod sa Panginoon, sila ay pagpalain ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya yung mga ating mga suliranin, tinuturuan tayo at hinihikayat tayo ng mga sugo ng Diyos. Pag tayo ay may mga prayer requests, handa ang mga sugo ng Diyos para tayo ay ipinalangin. Pero tayo din ay dapat manalangin. Dapat makiisa sa pananalangin. Purihin ang ating Panginoon. Bakit po? Habang tayo ay nakikiisa sa pananalangin, dito tayo matututo na laging magtiwala sa Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Magkakaroon tayo ng assurance na kapag dumating ang mga pagsubok, kapag dumating ang malaking pangailangan, nariyan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa aklat ng Hebreo, sa 4 at ang talata ay 16, magsilapit nga tayo na may pagkakatiwala sa luklukan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo ay hinihikayat din at nilalayo ng mga sugo ng Diyos na tayo ay laging lumapit sa trono ng Diyos. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo ay magsipagtamo ng awa Amen. at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Praise Purihin the ang Lord. ating Panginoon. Kaya matyaga ang pagtuturo, ang pananalangin ng mga sugo ng Diyos para sa atin, na tayo ay matuto Amen. na magtiwala sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung pananalangin, pag naging karanasan natin ang biyaya at pagtugon ng Diyos, lagi mong hahanapin yung pagtugon ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya paano mo hahanapin yung pagtugon ng Diyos? Lagi kang lalapit sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. At ang napakagandang layunin din ng mga sugo ng Diyos, kapag tayo ay natuto ng mga gawaing paglilingkod, kapag tayo ay lumago sa pagkaunawa, sa karunungan ng Diyos sa buong ikalulugod niya. In verse 12, na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi ng mahal na good man of the house, pag-rapture at nakarating tayo sa langit, isa sa sasabihin natin sa mahal na good man of the house, salamat sa iyo. Higit sa lahat, salamat sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Naligtas tayo. Dahil sa matyaga at walang tigil na pangangaral at pananalangin ng mga sugo ng Diyos. Matyagang pagtuturo, napakalaking pag-ibig, at itong pag-ibig na ito ang pumipilit sa kanila. Ang pag-ibig ni Kristo.
Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Ang sabi diyan, magpapasalamat tayo sa Ama na nagpaging dapat sa atin, bagaman hindi talaga tayo karapat-dapat. Alam natin kung sino tayo sa ating sarili. Pero, ang Diyos ang nagpaging dapat sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Sabi diyan, upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Purihin ang Panginoon. Kaya, yung gantimpala, hindi lang sa mga sugo ng Diyos. Ibig ng mga sugo ng Diyos, hangarin at layunin nila na tayo ay makabahagi sa mana ng kaliwanagan. Purihin ang ating Panginoon doon sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo, ano ang dapat natin gawin? Dapat tayo ay maging masunurin, maging matalimahin doon sa mga turo at aral na itinuturo sa atin ng mga sugo ng Diyos. Ito po ang huling talata na babasahin ko sa Mateo sa 28 verse 19 to 20 o hanggang sumusunod na talata. Sabi diyan sa 28, basahin po natin. Dahil dito magsiyaon niya kayo at gawin ninyong alagad. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. In verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, yan ang instruction ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga sinugo. Tuturuan, hindi lamang babautismuhan. Gagawing alagad, tuturuan na gumanap. Purihin ang ating Panginoon. Kumbaga, hindi lang ituturo sa iyo yung doktrina, kundi tutulungan tayo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang mga sugo ng Diyos, handang tumulong para tayo matuto. Yan man ay sa larangan ng pagkakaloob, pagsamba, o sa pagpapatotoo, lalo na sa pananalangin. Talagang tuturuan tayo. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan yan, magiging karanasan natin yung pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapag tayo ay naging masunurin, kapag pinahalagahan natin yung layunin at hangarin sa atin ng mga sugo ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Isinugo mo ang iyong banal na Espiritu na siyang sa amin ay tumutulong upang makaganap ng iyong banal na kalooban. At nagsugo ka din ng good man of the house. At ngayon ang mahal na Apostol Jonathan upang kami ay patalimahin doon sa lahat ng iniutos mo sa amin. At salamat po sapagkat ang napakadakilang pangako ay hindi nagbabago. Mararanasan namin ang iyong mayamang pakikisama sa lahat ng bahagi ng aming buhay kahit ba dumating ang katapusan ng sanglibutan. Maraming salamat po, Amang Diyos. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga paglilingkod sa iyo. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga church leader. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Lord, purihin po ang ating Panginoon.